What is up guys, it's Rind and nandito ngayon tayo sa Rind Reacts. And today mag-react tayo sa kanta ni Apex na Tuldok. Itong kanta na to, kahit nung mga nakaraang araw pa na lumabas to, sobrang controversial nito. Mixed reaction, mixed emotion lahat ng mga tao dito. Dahil nga, kinonfirm na ni Apex na hindi na nga siya makakabalik ng flip top at band na nga siya. Hence the Tuldok na title. And maraming haka-haka noon pa kung bakit after nung battle niya kay Sinyo, hindi na siya nagkaroon ng battle ulit. And yun nga, lumalabas nga yung mga news na band daw. Nung unang yan, hindi pa ako naniniwala eh. Feeling ko, siyempre, si Arik, parang matalino yan. So parang mas binibigyan niya ng battle yung mga rising stars. Pero ng mga lately na parang ang dami niyang potential na makalaban. Ang dami nagko-call out kay Apex pero bakit walang kinakasa, di ba? Kasagsagan ng yun. Kumbaga hype yun. Then yun nga, ito nga nilabas niya yung kantang Tuldok. And yun nga, confirm na band na siya. Sobrang lungkot yun, sobrang nakakalungkot para sa mga flip fans, lalo yung mga tunay na flip fans. Kasi si Apex ay pioneer yan eh. Tingnan nyo yung picture na to. Ayan, nasa day 1 to, kasama siya dito. Tingnan mo, eto si Zaito, si Shaggy, si ba to? Si Six ba yun nasa dulo? Si Six Threat. Ayan. So, parang nakakalungkot na hindi na natin makikitang bumakil sa flip top si Apex. Marami din mga nagsasabi na deserve niya rin kasi nagkakali daw yung anak ni Arik and na-cross daw ni Apex yung line na parang huwag kang tatawid doon and yung kainita ng liga. Pero hindi ko alam eh kasi maraming MC na nagpo-cross din ang line eh. Maraming kumatawid doon sa line yung mga bagay na dapat sabihin. Pero nasabi nila pero hindi naman sila nababan. So yun, pakinggan natin itong kanta na ito. Ano talaga yung naging reason bakit ito magil. So tingnan natin, panoorin natin. Pa ako mabugbugan kung kailan nakatutok sa kanang nagkaroon ito. Ikakit mo man Ano yan? Confirmation. Kahit mga pa ako bubog kung kailan Tuldok. nakatutok sa tuktok sa kanaman nagkaroon ito. Marami nag-aabang, marami nagtatanong kailan battle, miss ka na namin mabaon. Ako nun. Sagutin, bakit ba ganun? Ibalik mo na natin sa dati panahon. Yan. Ramon, si Atajutes, Dado versus Looney. Eto snappy na salute hanggang sa maligaw kay Eminem pati kay Juice. Binge watch na rakyat kagalit ng scoop. Rakta na agad sa computer. Batang-bata pa to. Panahon, puso yung good maps. Sinasoundtrack yung freestyle ni Supernat. Ako'y nahuli ng rap ang nabubita hanggang sa mapanood yung Camel Toe versus Dito sa may dulo sa kami ko sa dato. Way back yun, ibig sabihin talagang fresh pa ng si Apex. Na parang batang-bata pa siya. Pero maagang na-hook ng rap. Tuloy natin. just that. Brand new, ginanap sa quantum. Acapella parang dumbfounded versus tantrum. Tagalog pa, kaya yung ing natin times 2. Hindi ko face sila. Gusto ko na malaman comment, biba? Di lang salin na siya. parang betting nga. Inisip lang yung legacy, may A to Z pa. 2010 kalabang ko si Harlem, B-A-T-L-E-R-I-P. Komedyante rapper parang Michael V. Nagapi ng unang salang pero ay sa G. Ako'y OG na Obuan, Pero TF ko nun. regardless ng meaning, sobrang galing talaga sumulat ni Apex. Mapakanta, mapabattle, sobrang galing talaga pending ni Apex. Ibang klase. Sayang, kasi, well, si Apex ay talented, galing gumawa ng beat, galing gusto ng kanta. So, feeling ko, matagal pa yung kaya nito kung yung battle. Pwede siguro sa ibang liga. So, tuloy natin.
kay Daddy Jody 500 pesos inabot kiton pasilil di palihim pa ang shinobi umlaban ko 17 anyos See? nung natalo 17? pagtatapos paano pa pag yung degree ay nairaos ram pinili pinag-isipan ng maayos pagbaba ng barko wala ng bago nilabanan ko kagad si Brian Lau imbis na magtitiklawang mini ng week na kalaban ng gusto ko pick na agad bakan sa south babat Dito, feeling ko naging emotional si Apex dito habang sinusulat nito. Kasi habang sinusulat nito malang bumalik yung mga memories kung paano siya nagsimula, kung paano niya pinili yung pagdarap sa degree niya. And sobrang emotional itong kanta na to para sa kanya. Dito pala sa ginawa to, na pagsulat ng kanta para i-express yung sarili niya. Ano yun parang dito mo makikita kung gaano niya kamahal yung love. Kasi marami diyang naban. Diba sila Akata, sila sino pa ba? Sila Zeta. Pero wala hindi naman sila ganito affected. Pero si Apex dahil bread and butter niya dito siya nagsimula. Parang siyempre masakit sa loob niya yan. Tuloy natin. pad ng gusto lalong pinahusay isang 2x2 tatlong isa buhay Ang Crown King. Nahanay ako sa mga tunay yung bata na nag-solo flight dun sa malugay dumaan ng pandemya handa pa rin gumera kaso ba't may hurado na nagpapalitan ng pera Ayun na. Iba yung sistema walang tinatalo di na ata Yan na, in-expose niya na. kilala ko fast forward 2022 laban ko kay Senior Ready X Yun na nga, in-expose niya na yung nagaganap na pustahan sa mga judges. Kasi nasa ko yung post ni Boss Toyo na yes, nagpustahan daw sila ng 1 million pero hindi daw siya direkta doon sa mga judges, hindi daw siya labas daw yon, parang ganun. Pero madali kasing sabihin yun 'di ba? Madaling sabihin na hindi makakaapekto. Pero yung 1 milyon, sa tingin mo, hindi makakaapekto 'yun. 'Di ba? Maraming tao na gumagawa ng kasasamang bagay para sa maliit na halaga. Paano pa kaya yung effect na mangyayari, yung effect na magagawa ng 1 milyon? Kahit sabihin mong hindi nakakaapekto, makakaapekto 'yan. Para sa akin lang naman Kasi 1 milyon 'yun, isang pupulutin 'yun. So, tuloy natin. execute yung lugar sobrang grimy pwede be-shoot binuso walang tramiskin na residue dahil sa pustahan karir ang tinaya ko ayoko lang yung sining natin parang ginagago ulit yung ibang tao pero may resibo merong video garapalan na hindi na pinatago Nakita ko yun yung pustahan, nakita ko yung video na yun, parang si ba yung natandaan ko si Poison 13 si Harlem siya yung natandaan ko na nasa video. Basta mo parang si Harlem Ape nag-start yung nagsimula ng pustahan ng flip top. So, sobrang lungkot ang nangyari. Nung nauwi sa ganun, na-explain dito na tinatanong niya dito bakit naging ganun ang mahal ng flip top, bakit naging pustahan. Art pa ba yun? Tuloy natin. Ikaw pati yung presidente binangga mo alam kung pwede ka lang ng ginawa ko buti kahit Ayun, paano pero binagbago at di totoo na matagal ko na yung pinaplano mamaya problema dapat inusap mo malapit na yung battle nung nadagdag yun sa sulat ko ipapaalam ko pa ba yung kay Enigma battle MC din siya ulo pa ng liga Tama yun. Kasi hindi ko alam pero dapat kung battle MC ka tapos ulo ng liga, dapat open ka sa ganun Tsaka ikaw ba kung presidente ka ba, hindi ka ba aware na may pustahan na ganap sa paligid mo? Hindi mo ba alam na may corruption sa ecosystem na ginagalawan niyo? Feeling ko aware ka Although kahit ilang beses mong itanggi, dapat aware ka kasi presidente ka tapos battle rapper ka. So meaning, open ka for criticism. Diba? Yan kaya lang, try natin. yung pagkatalo raw kay Goryo ay dinadamdam di nakuha Talo siya kay Goryo. asam liga ay sinasaktan tangin ang pustahan yan dahil sa utang na loob hinahayaan lang yung pusta 1 milyon alam kung talo na ako dagdag mo pa gawain nung mga horado tensionado di mo sa presyo halo-halo kaya sa intablado nagmukha akong malvado Pero post natin pero grabe yung performance ng Sina. Yun yung Apex na nasa Pop-Pop
Game Apex yan. Kay ano, volleyball si Sina doon. Yung volleyball. Kasi marami din nakakatuwa na technique si Sina. Pero clear as day na panalo doon si Sinyo. Hindi ko dalawang isip kung sino nanalo doon sa dalawa. Ang panalo doon si Apex. Tuloy natin. Siguro nawala na yung mga tampong yun. Flip top anniversary, nag-ayam pumunta doon para magpakumbaba at masabi ko yung rason. Walang driver siguro kaya di kasabay. Sumama ko kay Zaki sa grabay sumakay. Kahit di imbitado, pumunta pa sa Y para personal mag-sorry at makipagkamay sa ilala at nang mangunguya. Para di masabi na ang kapal naman ng mukha. So after 3 years, no, parang pumunta siya ng flip top anniversary para magpakumbaba na magpapang kay Arik. Sobrang ano yun, sobrang mag ano yun, yung move na yun na puntahan mo kung sino man yung nakaalitan mo, hindi yun gawain ng isang move. So kudos sa ginawa ni Apex na kahit alam niya na hindi sila okay na isang tao, pinuntahan niya para sorry, nakipag-usap. Tuloy natin. Nandun din lahat ng pasimple na nangungutya. Pero baliwala, good level yung tinutungga. Hinintay ko siya, baka lang na traffic. Pati si Luns wala pa, ba naman yan awit. Tinawag ng bantay, si ano daw Si Lucas. lahat. At ang sabi sa akin, pinapaalis ka Arik. Ang sabi ko, ganun ba? Di nakatanong. Lagi. So, ganun lang. Bumili siya ng pagkain niya para hindi naman nakakahiya ng sobra. Kasi gusto lang niya naman makipag-usap. Pero pinaalis ng bantay. Hindi sinipot. Siguro, parang unprofessional sa kanya Arik na hindi siya siputin, na ipag-utos lang na paalisin siya. Masakit yun. Sakit yun ha. Ulitin natin. Ang mangunguya, para di masabi na ang kapal naman ng mukha. Nandun din lahat ng pasimple na nangungutya. Pero baliwala, good level yung tinutungga. Hinintay ko siya, baka lang na traffic. Pati sinula pa, ba naman yan awit. Tinawag ng bantay, si Anik Maro nagalit. At sabi sa akin, pinapakalit. Naalis na lang, hindi na sinipot. Ganun ba? Di na ako nagtanong pa. Sana lang hinarap niya ako. Gusto Tama. ko gusto. Tapos binabigyan ng laban, wala akong pake. Basta matapos yung gabi na maayos kami. So, hindi niya na pala hangad ni Apex na magkaroon ng bahay ulit. Ang gusto lang niya, maklear yung tension, yung hidwaan sa kanilang dalawa ni Arik. Pero hindi siya sinipot. Pinalis ko. Dahil nagsalita siya. Well, diba? Tuloy natin. Kasalanan tulad luli. Tuloy natin. Kaso eto na yung ending ni Tanga. Pero ang bait ko yung Dennis talaga. Ba't ka papunta? Ekis ka na. Diyos na nagpapatawad. Ay, ekis ka pala. Tinanggap ko kahit na masakit. At least Itiis ba si ano? Di na ako Si makakabalik. Na-miss ko yung yanig. Pagod na stress na kung maraming sabi. Iba to si Pex, but I guess this is the end. Di na kailangan i-call out sa big event. Hinihiling kasi pag bumalik. Lagi siyang kino-call out no? Pag FT, alam mo hindi rin. Labat itisensya. Shoutout sa mga bago. Hindi pa So yung mga babattle dyan, hindi na siya i-call out. Hindi na siya kakalaban guys. Come on. Pero sayang. Kasi isa si Apex sa paborito ko na MC, flip top MC kasi every battle niya parang mag-i-interest kang panoorin. Kasi sobrang galing talaga. Yung mga kumbaga yung battles niya, timeless, magaling siyang sumula, tapos magaling siyang stage, magaling siya sa live. So, hindi na yung makita ulit. Kasi ban na siya. Ulong, Mindanao, Visayas, pati sa Luzon. Dire-diretso lang, wag magminas kugon. Nauubos na yung magaling, mali ako doon. Sa mga tagahanga na nanonood sa akin, hinugot nyo ko sa kumunay na malalim. Di ko Humble pa rin, no? mga sa hangin. Gusto ko malaman yung kayo bumuo sa akin. Sa buhay na kailangan ng sakripisyo. Kung rating ang sariling paraiso.
paraiso. Merong dahilan kung bakit natatalisod. May plano ang Diyos kung bakit ka nandirito. Pasensya na kahit hilutin ko kapo. Yun nga, sobrang nakakalungkot lang para sa Pioneer na ganun matapos yung career niya. May maganda naman yung career na Apex, parang 2 times isa buhay semi-finalist. Diba? Tapos, great win-loss record. Diba? Uncrowned King to eh. Para sa akin. Isa sa Apex ng mga Uncrowned Kings. Kasama ni Tipsy. Tuloy natin. Boss, eto na yung huling minuto ko tapos. Salamat Arik, ang buti mo na boss. Salamat Flip, ang buti mo Diyos. Nakakalungkot. So, yun lang yung video guys. Sobrang nakakalungkot. Para sa akin, para sa perspective ng isang fan, sobrang nakakalungkot yun. Kasi dati, yung battles niya, talagang pinapanood ko yun eh. Tsaka yung mga battles niya hanggang ngayon. Ano yan, pwedeng panoorin. Kahit kailan, timeless siya. So, pero mo, since then, parang nilis niya yung karina para sa battle rap. And 100% pag bumabattle, kumbaga, todo talaga pag bumabattle. Tapos, hanggang ngayon, nakumahako ng fans. Hanggang ngayon, nagbibigay ng great battles. Sobrang nakakalungkot lang. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Comment, like, and subscribe naman kayo guys para sa mga susunod pa nating reviews.